before we went on break, tinanong ko kayo guys kung ano ba yung first Air Jordan na lumabas under Jordan brand. And the answer is the Air Jordan 13. Hi, it's me again, Henry, for Legit Check Please on Explorer. Today we're gonna be doing a quick legit check on the Jordan 11 Bread or the black red colorway. But before we proceed with that, let's give you some facts about the Jordan 11 Bread. The Jordan 11 Bread is the second colorway released out of the 11th installment of the Jordan line sneakers. The Jordan 11 Bread was worn by Michael Jordan during the 1996 playoffs and up to the finals, wherein they won the title against Gary Payton and Shawn Kemp of the Seattle Supersonics. The Jordan 11 Bread was first released in 1996, and since then it was retro 3 times. The first retro was in 2001. The second one was in 2008, where it was a part of or half of the pack of the countdown pack that was released by Jordan Brand and Nike. And the third one, this one was released December 2012. We'll now proceed to the legit check of the Jordan 11 Bread. As you can see, we have two pairs here. It's very visible which one is fake and which one is not. This one is clearly a knockoff. At a glance, alam mo na kagad kung peke siya. Material pa lang, patent pa lang, shape pa lang. Even the carbon fiber, it's smooth. Hindi siya dapat ganyan, medyo dapat rough yan. May mga edges yung CF nya. There. Clearly it's fake. And this one, we have here a legit pair. We're doing this legit check for the Bread 11 because nowadays there are a lot of ghost pairs that are out in the market. How will you determine if it's authentic or fake? First one, pag open mo pa lang ng box, you can clearly see yung paper pa lang sa loob. Look at the print. Yung print nito is medyo malabo. Yung sa fake, sobrang linaw niya, sobrang clear, sobrang black ng print niya. Tapos yung shape ng pair, yung ghost pair medyo bilugan yung toe box, medyo bulky siya. Tapos yung sole, yung part ng sole na nakadikit doon sa patent, usually sa ghost pair, usually sa legit pair, medyo maliit lang, almost half an inch or close to half an inch. Wala tayong exact measurement, pero yung sa ghost pair usually medyo malaki siya compared dun sa normal. Tapos yung sa likod naman, yung pattern sa likod, ito yung itsura ng actual na authentic pair from Nike. Yung ghost pair, medyo mataas siya ng konti dyan. This one, yung gap between the first eyelet and the second one, dapat ganyan lang yan, medyo malapit. Kasi sa lahat ng distance niyan, silang dalawa yung pinakamalapit sa isa't isa. So yung pinaka-narrow, pinakamanipis or pinakamalapit yung distansya. Unlike sa ghost pair or sa fakes, merong medyo malaki. Tapos yung tongue, dapat kapantay lang nung tongue yung sock liner ng pair. Yung sa ghost pair kasi minsan lumalagpas or minsan mas maigsi. Ito, kaya kahit hatakin mo, hanggang dyan lang yan, hindi siya lalagpas. Lumagpas man siya pero sobrang konting-konti lang unless hatakin mo talaga. Tapos yung Jumpman Jordan na nasa tang, usually it falls on the third line. So pangatlong line ng sintasan. Ayan. It shouldn't be lower, it shouldn't be higher. Dapat nandyan lang siya, sa loob lang siya niyan. Tapos what else? Carbon fiber. As you can see, ito sobrang halatang halata, parang sticker lang. Ito
carbon fiber talaga. May rough edges. Tapos yung drawing sa Ghost Pair, halos ganito na rin. Pero, yun nga, we have other points to check for us to be able to determine which one is authentic, which one is not. What else should we check? This one. Yung bola, dun sa Jumpman, it should be somehow in line between nung number 2 and number 3 sa likod. Dapat nasa gitna siya nun, or halos ka-level niya. Tapos yung sa likod, yung 23 sa likod, since wala naman talagang perfect pair, may mga pairs kasi na nire-release na distorted yung numbers, pero usually it's just at that size. May mga iba kasi sobrang lalaki. Ito, ganyan lang talaga dapat siya, ganyan lang kalaki. It's either ma-stretch siya or hindi, pero halos ganyan lang yung size niya. Yung stitching, dapat dalawang tahi lang yan na medyo masinsin. Yung weave niya medyo maganda yung pagkakagawa. Kasi yung sa mga fake or sa Ghost Pair, somewhere along the line lumalagpas yan eh, or nagsosobra, may nagiging 3, may part na nagiging 3, kumbaga may sumusobra na isang ganun. Pero that's it. What else? Sa shoe 3, since this pair is a size 10, dapat yung shoe 3 nya may markings na ganito. If it's between size 8.5 to 10, dapat yung shoe 3 nya ganyan. If you bought a pair and paglabas mo ng shoe 3, size 10 yung pair mo, ang makikita mo dyan is 10.5 to 12, clearly it's either pinalitan yon or fake yung nabili mo. Kasi 8.5 to 10 yan, tapos yung 10.5 to 12, 10.5 to 12 din yung nakalagay. Tapos yung sole, use kasi to eh, pero dun sa mga brand new, sa mga dead stock na pair, at a glance hindi mo mare-recognize which one is authentic, which one is not, unless tititigan mo maigi. Kasi yung Ghost Pair, medyo lighter yung kulay niya, mas kumbaga ito, red na red, iyon, medyo maputlang red, parang pinkish red, something na ganun yung kulay. Tapos yung sa loob, pag tinanggal natin yung insole, you can see may parang blue ink sa loob. Those are yung rubber stamp. Dapat yung number niyan is identical to this na nasa box. Yung stitching niya gray yun, tapos yung glue marks dapat ayan, parang may marka lang siya, pero wala siya yung talagang actual na glue na pwede mong i-peel off na ganun. Then that's it. Sa dates naman, if you'll get a pair, since this pair was released 2012, sa loob makikita niyo yung production date. If yung production date is nasa 2013, clearly it's fake, kasi ang production date is always few months or few weeks earlier than the actual release. Though hindi naman talaga masyadong basis yan, kasi napakadaling dayain niya, napakadaling pekein, yung mismong pair nga na peke. Pero ayun, points lang na dapat it's not more than the year it was released. Like if it's released 2013, hindi siya dapat maging 2014. Tsaka ito pa, yung SKU ng pair, those are 9 digits. You can always cross-reference it sa internet kung nag-exist ba yung SKU na yun. Kasi pag tinype mo yan, mag-appear doon which pair is under dun sa SKU na yun. That's it for the quick check on the Jordan 11 Bred, or the Bred 11. Again, it's me, Henry Bonus, for Legit Check Please on Kicksplorer.